karong hapuna, no, we are lucky enough to have this special guest. Then taod-taod ato siyang makaistorya via Zoom. Liza, magandang hapon. Liza, meron akong sined sa'yo na message. If it's okay for you, I'm asking your phone number para ma-phone patch natin para magkarinigan tayo, no? Kasi sayang ang mga marites na nag-aabang sa nasabing istorya. At saka maliwanagan din, no? Ang lahat tungkol dito kasi merong medyo, okay, here we go. Opo, okay na po. Thank you po. Sorry po talaga. Ay, it's okay, no problem, no problem. Oo. Sige. So, unang tanong ko, Eliza, paano nag-umpisa ang nasabing istorya tungkol doon sa 299 pesos na engagement ring? Bakit, kumbaga, na ano ang pangalan mo dito? na drug, parang gano'n, nagamit, oo. Paano? Kasi po nakabasa po ako nung about sa engagement ring po na 299. So, nag-posting po ako sa TikTok para sa aking entry. Then, naglagay po ako sa first slide po, nilagay ko na parang na-post ko na siya dati. Mm-hmm. Tapos, parang na-message ko siya dati na natanong ko na, yung gantong amount, parang tinanong ko siya kung ganun nga ba talaga yung value niya nung 2022. Tapos, nung 2023, nabasa ko siya, okay na din po kasi kasal na ako. Tapos ngayon po, syempre ngayon 2024, parang ko na siya na, ay sige, mag-entry ako kasi proud ako na kinasal ako after sa akin po kasi 249. So, yung nakita ko po 299. So, parang na-appreciate ko na, okay, mag-post din ako ng akin. Tapos, ginawa ko po yung caption. Yung caption po siguro kasi hindi nila nabasa. Yung caption po, ko talaga yung appreciation ko, na ganito siya kahalaga, na ganito yung feeling ko, na ganito ako ka-proud. And ganito yung, yung grateful ka ba na nakasal ka after doon sa 249 pesos na engagement ring na meron ka. Pero yung ninote ko lang po doon 299 kasi po yun naman 299 yung parang pinag-uusapan po sa SOCMED. Oo. Ayun. So, pero have you tried posting ba before regarding doon sa engagement ring ninyo? Before sa isang Facebook page? Tatandaan ko po, I did. Pero, I'm just asking lang po for something. Pero ang akala ko po nun, just podcast lang or post lang. Kasi hindi naman po siya nagiging ganun po ka-trending, di ba? Parang okay lang. Tsaka, if I'm not mistaken po, second week ng October 2022. So 2022, that was 2 years, almost 2 years ago. Sa anong page mo yon siya? Baka pwedeng sabihin ba? Hindi po matandaan. Kasi po ang dami din po yung mga secret files, mga kung ano-ano. Lahat po yun parang ini-entryhan ko din. Tapos yung mga nagpo-podcast po, mga ganun. Kahit ano-ano lang po yung naiisip. So what was exactly your message or your post doon or comment ba doon sa isang page na yon? Ano lang po, ang tinanong ko lang po kung yung yung kapag binigyan ka ba ng boyfriend mo nag-propose siya sa'yo ng ring na ganito lang yung halaga, yung mapi-feel mo, parang gano'n lang po. Wala naman pong iba. Okay. So, may talagang may nangyaring pag-post pala, before, no? And then, ngayon lang siya lumabas na gano'n. Pero, sa palagay... Pero po, wala naman po sigurong nag-post na gano'n. Na gano'n. Oo. Pero bakit nag-trend din yung mga pictures nyo? Di ba? Mayroong isang page din na lumabas yung inyong mga pictures sa kasal nyo at parang iniugnay doon sa issue na 299 pesos na engagement ring, kasal na pala kayo. Parang gano'n. Bakit? Yan po parang sa first slide po kasi inalala ko lang na parang natanong ko yung ganun bagay. Tapos sabi ko, nag-joke
joke po, yun yung yung first slide po. Kaya nga po may paano siya ng yung parang paano ng noo. So kasi po parang joke lang po siya na parang nagtanong po to dati, tapos wala na, kasal na ako, wala na akong magawa, yung parang ganung bagay lang po. Tapos yung caption ko po doon lang, yun lang po, yung proud lang po talaga ako doon, kasi sa TikTok po ako nag-post. So yung yung na-post sa isang Facebook page na yung parang trending, parang ganon. Parang nag-exaggerate po sila doon sa mga post. Tapos yun nga po yung feeling ko na na ayaw nila ng toxic na tao sa nila, pero sila mismo po yung nagiging para maging toxic po sa harap ng bayan, parang ganun po. Kasi doon po talaga ako nawala ng gana sa part na pinagpo-post po yung picture namin, tapos may mga quotation na po nilagay na hindi po muna nagtanong, hindi muna nag-ano ng information, yung hindi ba sila sa pag sa pagbasa muna ng caption bago po maglagay, or kaya yung wedding comprehension dapat din pero po, ganun. Pero anong masasabi mo doon sa isang statement, parang may isang guy din na siya, kumbaga siya yung lalaki, siya yung boyfriend, na nagpalabas din ng statement na tawag dito na hiniwalayan niya dahil ganon. Kasi parang nagmukhang masama yung girl sa kanyang ginawa. So sino din yon? Actually po, hindi ko po yun nabasa. Bali, wala po akong alam about doon sa guy. Pero wala rin po akong background kung ano yung mga pinost niya. Pero for me po, kung as a girl po, kung hindi ko po talaga nakwento sa kanya na na na-post ko yun, or mismo sa page, kung sinabi ko man na na itago lang yung pangalan ko, hindi po talaga malalaman ng guy. So, imposible po na alam ng guy na mapopost niya po. So, para mag-react siya. So, sa palagay mo ba, ginawa o gawa-gawa lang yung kwento base din sa kwento mo na na-post mo once doon, last 2022? Baka naman po may own story lang po ako, then may own story lang din po yung poster. Parang ganun po, or nag-message po. Kasi, ganito kasi, di ba, nag-post ka din that time na nagtatanong ka, no, sa worth ng engagement ring. Kayo, nag-message lang po. Nag-message. Kayo, 249 pesos. Yung nag-trend, 299 pesos. And 8 months lang kayo, and doon sa storya na nag-trending, 8 years. So meaning to say, parang iniba lang ng konti yung storya. Hindi ko lang po sure, pero ako nakarelate lang po. Nakarelate ka. Pero ano ba talaga ang feeling na binigyan ng 249 pesos na engagement ring para sa'yo? Yun. Ako po, na-appreciate ko. Sobra pong laking bagay po yan sa akin. Kasi po, before po nag-propose ang aking hobby po, hobby ko na po ngayon, boyfriend ko dati, nagtanong po siya sa akin. Sabi niya, kung magpo-propose ba ako sa'yo, anong ring yung gusto mo? Ganun po. Ako magpo-propose daw siya sa munisipyo. Sabi ko po sa kanya, okay lang sa akin yung non-tarnish ring kasi nga, mahilig po ako mag-delete ng mga pictures namin. So, parang how much more po doon sa yung mga memories namin. So, how much more doon sa rin po. Kasi mahilig po ako mag-iwan kung saan-saan. Parang, okay, bigla ko na lang itatapon sa basurahan. Parang ganun po, tapos hahanapin ng boyfriend ko. Parang ganun bagay. After po nung syempre, sabi ko po, non-tarnish lang. Tapos, sabi ko din, wag niya ako ipaya doon sa munisipyo. Wag siya doon sa akin mag-propose. Kasi, ganun na nga, non-tarnish lang naman yung hiningi ko po. Then, so, nag-end up po kami sa church po siya nag-propose sa akin. Then, after nun, sobrang tuwang ko lang din po and blessed. Grateful and blessed po. Kasi,
after ng lahat ng bagay na yun nga yung sinasabi niya sa akin na binablock ko siya sa Facebook, binablock ko siya sa IG, binablock ko siya sa TikTok, hindi niya alam kung ano yung Twitter ko. So after nun po na na-realize ko na ganun nga ako, parang sabi ko, papakasyalan pa din pala ako ng lalaki na to after all, parang ganun po. So yun talagang binigay niya na engagement ring, yung tag 249 na non-tarnish. Opo, yun po talaga yun. Oo. So, kaya ka napatanong na parang nag-message ka sa isang na okay lang ba na ganito ang halaga, parang ganon yung tanong mo. Opo. Ganon ba 'yon? Pero bakit dumating sa punto na parang nagtatanong ka ng ganon? Kasi po may part din po talaga minsan ako na emotional, na yung parang nag-iinarte po, o kaya parang yung kulang po ako sa pansin. Yung tipong, alam mo po yung part na minsan mo lang na-appreciate yung ginagawa ng boyfriend mo, tapos most time parang kapag parang nainis-inis ka lang, parang lahat na lang po ng bagay questionable na sa'yo, parang ganun po ako. Okay, so base pala sa nakikita nila sa social media, sa TikTok, so nag-aakala yung mga nakakita na ikaw yung nasa likod nung nag-post about sa 299 na engagement ring. Ganon po ba yon? Opo. Kaya po doon po ako nasasaktan kasi kinuha lang po nila ng kinuha yung pictures namin na plan ko pa naman po sana na sa wedding anniversary na namin ipopost. Ngayon po parang nananawa na po ako sa pagmumukha ko kasi kung saan-saan ko na nakikita. Na parang wala na ako ng gana, naiiyak na ako. Tapos nakikita ko yung picture ko, ipopost ko po ba ito sa anniversary namin? So, ibig sabihin, nagpo-post sila ng inyong picture na hindi nagpaalam sa'yo? Opo, meron pong mga po na nag-post. Pero po, marami rin po akong pinasalamatan na nag-message po talaga sila bago po nag-post ng pictures po. Kasi gano'n naman talaga dapat. Pero diba? yung pages po ng Facebook, hindi po talaga yun. Okay. And as of now, meron na bang nagko-contact sa'yo para i-feature ang story? Kahit na sabihin natin na hindi talaga, we're not concluding that you are the one behind this story, yung post na yun ng 299 pesos na engagement ring. Pero meron ba, kasi iniuugnay sa'yo, kasi nga may resemblance ang story niyo, meron na bang nagko-contact sa'yo na mga national TV or media aside sa amin at saka sa RP Palawan na for interview, para i-feature, yung parang ganon? Marami na rin po. And then, okay lang din ba sa'yo? Parang pang 7 na po kayo. Okay naman din po. Oo. Pero mabuti din yan, para at least maliwanagan natin. Kasi alam mo naman na umani din ng sangkatutak na komento, merong iba-iba kasi, 'di ba? Merong nagbabash, meron naman na parang naiintindihan nila, 'di ba? Ginagawa po yung iba na standard, parang ganito. Okay naman po yun. Kasi yung sa TikTok po, na-appreciate ko po yung mga ginawa nilang standard, yung wedding po namin. Pero yung sa Facebook po talaga yung toxic po. Yung naging toxic po yun sa akin. So, anong ginagawa mo ngayon para ito? Parang ma-resolve ito? Kasi parang naging toxic na sa'yo. So, anong mga ginagawa mo? Minsan po nag-off na lang po ako. Tapos, nakaraan po, hindi na po ako nag-flight mode na po ako. Tapos, inano ko na rin po yung in-erase ko na yung Facebook ko, dinilit ko po muna. Pero hindi po ako nag-deactivate. Oo. Tapos, inopen ko lang po kaninang morning ulit. Oo. Taga saan nga ba si Miss Eliza? Palawan po. Sa Palawan. Okay. Sa Palawan. So, si husband naman, ano naman ang kanyang reaksyon tungkol dito? Okay lang naman po siya. Lagi niya lang po na-remind sa akin na wag lang po ako ma-stress kasi po parang receiver po ako ng negativity. Kaya parang yun yung inaalala niya po na wag po damdamin yung mga bagay-bagay po. Okay lang yan, di naman ikaw yan. Tapos okay lang naman tayo, nag-usap naman tayo. Alam mo naman, di ba, na gano'n siya. Kaya parang wala naman po sa amin. Okay. Pero ganito lang, kasi hindi naman talaga ikaw ang nasa likod ng ng nasabing post, 'di ba? At saka ibang-iba ang tawag dito, kumbaga, ang dating sa'yo
sa ganung worth ng singsing kesa doon sa post, no? So, so much better na hindi na lang tayo magpapaapekto. 'Di ba? Kasi alam naman natin na natuwa ka rin kahit sa 249 pesos na engagement ring. 'Di ba? Oo. So, na-mislead lang po talaga siguro sila sa 299 tapos hindi lang po talaga nag-comprehend ng caption. Oo. And then ngayon merong mga may mga pages din na nanawagan kung sino ba talaga ang nasa likod nitong post na ito ng 299 engagement. Opo, yan po talaga yung pinagsetdan siguro. Oo. So pag walang lumabas na may-ari, so, ibig sabihin, no, pwede natin siyang makonclude na gawa-gawa lang yon base sa iyong istorya. Parang ganon. Oo, no? Pero ano bang mga aral na pwede nating mapupulot sa kwentong ito, Eliza? Receiving ito, 249 peso ring, hindi naman po yun yung value mo eh. Doon ka sa part na kung gaano ka kakilala ng guy and kung papakasalan ka ba niya after all. And yun nga po, kung magsiset po tayo ng standard as a girl, maging standard po muna tayo para doon na rin, hindi tayo maghahabol doon sa lalaki or doon sa ring na pwede niya ibigay sa atin. Siya yung maghahabol sa atin at bibigyan tayo ng magandang wedding. Ayun. At magandang buhay habang mag-asawa kayo. So, sa mga nakikita natin, Eliza, yung kasal niyo, napakabongga naman, di ba? Saan ba yun? Ang ganda. Ano po, ano na nga ito? Five Brothers Beach House, San Vicente po. Sa Palawan. Wow, ayun. So, ang galing, no? Ayan. So, at least si Hubby supportive naman sa'yo tungkol sa usaping ito dahil nakaka-apekto naman talaga ang dami-dami ng mga nagbabash, iba't ibang komento, at saka iniuugnay pa sa'yo na para sa'yo ay talagang malinis ang konsensya mo na hindi ikaw ang nasa likod ng nasabing istorya. Diba? Oo. So, ganun lang. Oo. Huwag mo nang masyadong dibdibin kasi hindi naman talaga, no? Hindi naman talaga ikaw yon. Though, parang meron lang, may resemblance lang ng konti. Oo, na-misinterpret, kumbaga. So, at least malinaw, no? Malinaw. Pero kung ano man talaga, no? O kung sino man talaga ang nasa likod nito, merong mga, tawag dito, mga lessons learned from this story. 'Di ba? Opo. Madami po. Oo. So, kumusta naman ang mga tawag dito, ang relasyon ninyo sa mga kapitbahay, mga kaibigan, sa mga tao sa palibot? Alam na rin ba nila na ikaw yung tinutukoy sa nasabing viral na kwento? Actually po, yung ibang tao po, marami po talagang sinasabi na negative, yung mga hindi po kami kilala. Pero lahat po ng friends namin, yung totoong mga kaibigan talaga namin, nagme-message lang po, nag-PPM lang po sa amin. Pero wala pong something na hindi po sila nakikipag-away doon. Sa po, sinasabi lang po nila na hindi po ako materialistic, hindi naman po ganong kahirap yung asawa ko para bigyan ako ng ganong halaga ng ring. Ganon po yung sinasabi nila. So parang yung lang po namin doon, kasi yung mga friend namin, hindi sila nakikialam. Wala silang sinabi, wala silang na negative, pero doon lang po ako sa mga hindi po kami kilala pero ginudge po kami agad. Naging toxic po sila sa amin lahat. At saka, sikat ka na kasi nag-viral na yung mga pictures niyo sa kasal. Kaya nga po. Nanawa na po ako sa mukha namin. Sige lang, ang ganda naman din ng gown mo. Yan. Anyway, Eliza, ano bang parting words mo para sa mga nanunood ngayon o kaya nakikinig ngayon tungkol sa kwentong ito? Baka meron kang gustong sabihin lalo na sa mga nagpaplanong magpakasal o kaya may boyfriend ngayon. Anong pwede mong i-share sa kanila? Sa mga may boyfriend po ngayon, lahat po sa magpo-propose din po o kaya sa mga mag-aasawa, i-prepare na lang po yung lahat ng bagay. Then kapag
kung gaano niyo po kakilala yung girlfriend or boyfriend niyo, doon po kayo mag-set doon po kayo mag-set din ng standard or kung ano yung pwede niyo ibigay sa kanya. Kasi yun nga po, iba-iba po yung ng mga babae. Meron pong, yun nga, merong materialosa or materialoso. Meron naman po na simple lang, okay lang sa kanya kahit anong bagay. Basta maibigay mo lang yung buhay na maayos. Ayun. Kapag naging pamilya na po kayo. Ay, oo. Yan ang pinaka-importante doon. Well, anyway, Miss Eliza Garcia, maraming salamat sa iyong time na pinulak sa amin para makausap ka at maliwanagan itong isyong viral ngayon dito sa atin, maging sa ibang bansa, yung mga OFWs natin na nagsusubaybay din sa nasabing istorya. So again, linawin natin. Maraming salamat po. Okay. Thank you so much, Miss Eliza. And, thank you po. Ingat ka ha. Ingat. Opo, thank you. Okay, bye-bye. Bye po. Okay. Yun, mao to mga higala, naklaro na gyud ang istorya, no? Nga matud pa sa iyaha, do dili siya gyud, no? Ang nag-post gyud atong katug yung nag-trending, pero nakakuan gyud siya, no? Nakapangutana daw siya sa usa ka Facebook page regarding that because ang nahatag sa iyaha, daw iyaha po itong gipangayo daw, nga ingon ato non-tarnish nga ring. No, and then it so happened nga ang presyo sa non-tarnish nga ring is 249, pero wala siya nagreklamo nga mao ang gihatag sa iyaha. So nakuan lang daw, naisipan niya lang daw magtanong para at least, no, ana magita usahay, di ba, makapangutana ta sa usa ka say tawag niini kana ganing sitwasyon. So sa iyaha nangutana lang daw siya, wala daw siya nagreklamo kasi gipangayo niya to nga non-tarnish. So meaning pag non-tarnish, dili na siya mahal. Dili na siya mahal, no? Pag non-tarnish, wala nagpasabot nga gold gyud siya. Na mayroy mga baligya mga non-tarnish nga mga gold-plated, ana siya. So dili na siya kamahalan. So mao to siya ang istorya mga higala, pero naapektuhan siya kay siya man gyud ang gitumbok og kana laging nag-join siya sa TikTok, no? Syempre sa social media, and then ang tao na mismo ang nag-connect sa iyang story, no? Og sa tawag ni, no? Ang tao na mismo nag-connect sa iyang story, og didto sa post sa social media. Hinungdan nga siya ang gitanaw nga nagpaluyo sa mong story. Pero ang tinuod dili siya. Ay, klaro na ha.